Hello mga ka-Berks. As usual, nasa ibang school na naman ako. At bagong school na naman to. 2 years pa lang daw tong school. Ayan, ang school. Mamaya ikutin natin. At ikutin natin yung school. Ganong kaganda yung program dito sa school na to. Yung ibang school kasi, hindi ko na-videohan, pero may ibang programs din sila. Yun ang pag-usapan natin. Ganong kaganda ang school program dito sa Canada. So, sa mga needs ng mga tao dito sa Canada. So, yun ang advantage ng Canada, I think. Kasi lagi natin pinag-uusapan yung taxpayer, di ba? So, I think dito napupunta yung mga taxes ng mga tao. Yung may nakikita ang tao. So, at yun ang i-ano natin mamaya. So, sa ngayon, magtatrabaho muna ako. So, pag nag-break, yun. At bibidyohan natin yung important na education dito sa Canada at yung mga program nila sa mga needs ng community. So, see you. Ano pala mga ka-Berks, alas 4, alas 3 pa lang. So, yan. Kaya ako nakakapag-video kasi alas 3 pa lang naman ang umpisa ko. So, may 10 minutes pa ako. At yung head custodian ay kinukuha pa yung susi. Ayan. See you later. Break time na mga ka-Berks. So, ito yung opisina, custodian office. So, dito lang ako sa nililinisan ko. Tinapay lang saka hotdog. Ayun, kasama ko ay business. Ayun niya pa mag-break. Kakahead lang sa kanya dito ng permanent. So, swerte niya mabago tong school. 2 years pa lang, so bagong-bago. Wala kang masyadong kukod ko rin. I-maintain mo na lang na malinis ang school. Yun ang kagandahan pag ang school bago. Maintain ng area. Kumbaga, less ng kudkod. Kasi minsan pag napapabayaan school, magkukudkod ka syempre kasi nag-accumulate yung dirt. So dito, wala pa. Yung mga gilid-gilid, lalo na yung mga gilid-gilid, wala pa mga black dyan na dumi. So, kakain muna ako mga ka-Berks. Tapos dadaling ko kayo sa room kung ano yung ginagawa ko sa daily routine. Ayun. So, may schedule kung ano yung daily, ano yung anong tawag nito? Rotational. Saka yung ano pa. Basta yung rotation na work at yung daily task. So, yan mga ka-Berks. Kain muna ako. Enjoyin ko ng pagkain. So, tingnan nyo yung kwarto dito mga ka-Berks. Hindi naman lahat ganito ang classroom mga ka-Berks. Hindi ganito kalinis. Siyempre depende sa school. Mayroong mga eskwelahan na dugyot. So, ganyan. Pag ganyan, please leave on. So, hindi namin buburahin yan. Pag ganyan. Ayan. So, para makita nyo mga ka-Berks kung gaano kaswerte ang mga bata dito sa education. Ayan. Computer ng mga teacher. Sabi ko nga, 2 years pa lang to. So, kaya bagong-bago pa. Bagong-bago pa lahat. Ayan. So, yung table, hindi ko muna siya gagalawin kasi marami siyang pero dadustingan ko na siya. Ayan. Saka kukunin ko yung garbage. At
ito, sharpener. Kailangan tatanggalin siya everyday. Kasi para hindi siya mapuno. Ayan. Ayan yung mga daily. Pag pick up ng garbage, daily din yan. Yung recycle mga kaberks, hindi yan daily. As needed. Or may schedule. Kung ang schedule nila Thursday. Ayan. Thursday ang pag-pick up. Ayan. So, ayan, maduming tingnan. Ayan, iwa-wipe para malinis tingnan. Tapos, lagyan natin dito sa basurahan. Ayan. So, ito pala mga kaberks. May ganito sila. Ayan. Diba? Recycle. So, mag-dusting tayo. Ayan. So, lilinisin ko rin to sa glass. At itong handle kasi laging hinahawakan. Tapos yung ilaw. Ayan. Mag-dusting tayo. Ayan. Para malinis tingnan. Saka, yung graffiti din mga kaberks, alam nyo naman, minsan pag naboboard na ang mga estudyante kung ano-ano sinusulat sa table. So, kailangan inaalis din yung mga kaberks. Ayan. Ayan. Tanggalin natin. Yung mga dumi na to, yung mga eraser. Ayan. Yung, ano ba yung pambura? Na parang goma. Ayan. 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 Ayan mga kaberks. So, tapos na ang table. Malinis. Wala naman silang sinulat kung ano-ano. Ayan. So, pag mga ano yan, mag-wipe din. Wipe. Ayan. So, ito rin, computer ng teacher. Kailangan dadustingan para hindi mag-accumulate yung dust. Ayan. So, kailangan maayos ang upuan nila. Kumbaga naka-arrange. So, ayan mga kaberks. Ayusin ko lang yung iba, yung mga ganyan, yan, recycle. Ito, scrap food. Tapos na ako mag-linis ng room, mga kaberks. Hallway naman. So, magra-run ako ng machine. At, may kabilin-bilin na yung head custodian. Wag daw sisirain tong machine dahil nag-iisa na lang siya. Dahil yung nasa baba nasira na. Ayan. So, turn on natin. Okay. Labas na muna natin. Ayan. We're moving. Kailangan huwag siyang sumagi. Natin pasagiin. Ayan. So, hindi tayo auto. Madali ito mga kaberks kasi hindi na tayo magmamap. Yan laki ng school para imap.
Sana lang naririnig nyo ako, di ba? Ayan. Wala tayong stick, mga kaberks. But parang hindi nag-pick up ng tubig. Oh, shoot. Ay, hindi ko kinanak yung lagayan ng yung pag-pick up ng shoe. Yan, nagagawa na nagbibideo. Hindi nag-pay attention. Buti na lang walang tao na. So, hindi ko nalagay mga kaberks. Ay, ito. Ito ang gamitin natin kasi mas maganda to. Ayan. So, kunin ko lang ito mga kaberks at magpapaandar na ako. Baka maliit pa ako. Ay, may gagamit ng machine. Dahil yung isa ay nasira na. Ayan. Natin ito i-connect. Tayo mga kaberks. Diba? Yung elevator dito. Social. So mag-relax muna tayo. Bumaba tayo. At amasyal tayo sa baba. Tingnan natin yung ibaba. Tingnan natin. Pilipino rin mga kasama ko dito eh. 3 kami. Yan, nagra-run siya ng machine. Yung gym, may renta sila kanina pero umalis na. Baka hanggang ngayon lang. So, ito yung office ng admin. Ayan. Ayan mga kaberks. Ano na? So, kinder to mga kaberks. Yung mga maliliit na mga bata. Ayan. Ito yung admin. So, itong school na to, ipinangalan dito sa bata na to. Ayan. Ayan. Ito naman yung legendary namin na hockey player, si Wayne Gretzky. Ayan. Ayan. So, sa kanya tong school na to, pinangalan. Ayan. Ayan. Fan siya ng hockey. Ayan. So, yun mga kaberks. Kita nyo naman, special child siya. Hiningal ako dun sa stair. So, yun mga kaberks. So, dito, ang mga ganong ano ba tawag niyan? Tao, nabibigyan ng pansin dito sa Canada. Katulad niyan, 'di ba? Pinangalan sa kanya tong school. So, kumbaga nare-recognize yung needs nila dito sa Canada. At nung pagpasok ko dito sa school, nakita ko maraming ganun na estudyante dito. So, 'di ba?
napakagaling, napakaganda nung ano nila, education na institution dito. Marami silang nabibigyan ng tulong sa mga taong nangangailangan ng ganun. Ayun. Pero minsan kahit naman gaano kaganda ang system, minsan pumapalya pa rin. Kasi nga wala namang perfecto. 'Di ba? So, ang ibig sabihin mga ka-Berks, minsan kahit gaano mo kabigay lahat sa bata, minsan hindi pa rin nagiging successful. 'Di ba? Katulad dito, syempre marami pa rin naliligaw ng landas kahit gaano pa kaganda ng eskwelahan na binibuild sa kanila. Marami pa rin naliligaw ng landas. So, at pag ganun mga ka-Berks, meron din naman tulong sa kanila, mental health, meron silang pwedeng puntahan, diba? So, kumbaga maraming resources dito na pwede mong puntahan. So, kaya kung sa tax pag-uusapan mga ka-Berks, I think worth it naman yung mga ganun na pinagkakagastusan nila, 'di ba? Siguro ganito talaga siguro pag mayaman na bansa. Imagine niyo 2 years to mga ka-Berks, 2 years old na school, 'di ba? At marami pang gagawin sila, i-build pa silang mga school. Dahil nga dumarami yung pumupunta dito, nagiging immigrant, 'di ba? Alam niyo naman yung sitwasyon ng immigration ngayon. So, kaya maraming estudyante kasi kadalasan pamilya ang pumupunta dito sa Canada. So, padami ang population. So, kaya maraming classroom. So, hopefully dagdagan din nila yung hospital. Kasi mula nung pumunta ako dito, parang wala silang ginawang hospital na bago. So, ayun. So, yun mga ka-Berks, ang ating magandang eskwelahan sa Canada na I think pay off naman sa tax. Yan. So, see you next time. As always, do what makes you happy. Yan na mga ka-Berks. Kaso frozen ang sasakyan. Wala akong remote starter. So, kaya pag pasok ko dito sa sasakyan, kailangan ko pang mag-intay para lang mag-meltdown yung or uminit yung sasakyan. Kaya ito. Oh, I wish may remote starter ako, 'di ba? Yan. Pero mahal din magpalagay ng remote starter. Abuti rin ng 1,000 mga ka-Berks. Kasi last time nagpalagay ako noon sa Acura ko. Yun ang binayad ko. Sobrang lamig na. Saka isa pa pala mga ka-Berks, ang sasakyan pag winter namamatay dahil yung battery ayaw mag-start dahil mahina na yung battery na dedrain. Kaya importante yung may AMA para pag hindi nag-start, pwede mo lang tawagan sila para i-boost yung sasakyan mo. Ayun, hopefully hindi mangyari yun sa akin. Iuwian na yung mga kasama ko. Kailangan ko pa mag-intay para uminit yung sasakyan kasi ayoko magbiyahe ng yung akin windshield frozen pa. Ayan. At saka kailangan ko rin yung oil mag-circulate at uminit ng konti yung makina mga ka-Berks. So, yun lang mga ka-Berks. See you next time sa next video. So, yun. Yun ang kagandahan dito sa education system or institution ng education dito sa Alberta. So, yun mga ka-Berks. See you next time.
As always, do what makes you happy.